At kaugnay pa rin po sa paghihigpit sa yellow bus lanes, makakausap naman natin si PNP HPG Director Arnold Gunakaw. Magandang tanghali po sa inyo, Director Gunakaw. Si Connie Season po ito ng Balitang Hali. Hello? Director? Yes, Director Gunakaw. Yes, good afternoon. Good morning, Connie. Good morning, Rafi. Opo, makikibalita kami muli dahil may mga nagsasabi na naging problema raw yung paghihigpit nga ngayong araw dun sa yellow bus lanes. Pero of course, meron din naman nagko-commend. Sa inyo pong tansya, sir, kamusta naman itong unang araw natin ng paghihigpit talaga sa pagdadaan sa mga yellow bus lanes sa mga motorista? So far, maganda naman na resulta. Kung pagbabasehan mo mula dun sa Siyang Ayala, lumuwag po yung bus lane natin. At nagpapasalamat ako at nagkikiisa ang ating mga motorista na sa program ng ating gobyerno na mapabilis ang daloy ng mga buses para ma-maximize natin ang throughput ng passengers. May mga nasampulan na tayo, sir. Pwede malaman ilan na ho ba as we speak ang natikitan? As of now, wala akong exact detail kung ilan yung hinuli. Pero ang ginawa kanina, binigyan ng warning yung iba, tapos pinatawag doon sa mga ibang stations kung sino yung manawarningan. Pag nagpumilit pa pumasok doon sa mga linya na yun, ihuhulihin. So meron na, as of now, meron dalawang nireport sa akin na gano'n. Okay, merong mga ilan talaga matigas pa rin ang ulo, sir? Pero kasi Opo. may ilan din daw na nalilito. Kasi ang sinasabi, pakilinaw lamang ho para at least alam ho ng ating mga manonood kung ano ba talaga yung dapat at hindi dapat. May mga nagsasabi kasi na pwede kang pumasok sa may bus lane kung ikaw ay kakanan. Halimbawa sa mga mall o kung saan pang meron dong area, mga iskinitang kakananan. Tama ho ba yon? Tama po yun. Common sense lang naman po yun ang gagamitin natin na hindi ka makakapasok sa mall pag hindi ka kakaanan. Hindi ka pupunta sa bus lane para makapasok doon sa kanto, pupunta sa mall. Pero hindi kasi, ka rin makapasok sa kanto kung hindi ka kakaanan, hindi ka papasok doon sa bus lane para papasok sa kanto. Yun nga ho, nalilito Nalilito yung ilan kasi kahit sabi nga ninyo, hindi common sense lang. nakakalito yun na kumbaga dati ho nilang kasi gawin na nagbababad sa lane. Kaya nalilito sila. Pero kung dati sumusunod sila sa batas, hindi ho sila nalilito. Ayun, dapat lang Pero kasi yun nga, I was just trying to voice it out, Kasi nga ho, may mga ganun na natatakot naman na pumasok na dun sa yellow lane from the start para baka daw mahuli daw sila. Pero of course, itong panghuhuli, okay po ito, Ang problema lang, minsan sinasabi nga parang ningas kugon. Baka daw ganun lang ang mangyari. Ano ho ang rekomendasyon ninyo kaya para magtuloy-tuloy at talagang masanay, na may mga nanghuhuli talaga dyan sa parte na yan? Alam niyo, pagdating dyan sa implementasyon ng batas, wag na ho natin titignan yung mga nag-enforce. At titignan po natin yung sarili natin. Tayo ba ay Pilipino? Tayo ba ay sumusunod sa batas? Yung po, tandaan natin, wag na po enforcers na titignan natin. Dapat pagpaka-Pilipino tayo, sumunod tayo sa batas. Huwag na po yung titignan na enforcers, tuningas ko kung ba ito o hindi. Oo nga, totoo yan. Sana, But in reality, alam naman ho natin na talagang marami pa rin ho ang mga pasaway. At hanggang meron hong mga nahuhuli, sumusunod. Pero pag nawala, ayan ang mahirap, So talagang dapat tulong-tulong tayo, sir, Ayun nga po, kaya nga dapat makiisa sila. At kami naman ang ginagawa namin, trabaho namin. Tuloy-tuloy po ang kagawin. Pag kami violate, huliin po yan. Okay. What about yung mga bus drivers naman po? Kasi alam naman ho natin na matagal nang bawal talaga, hindi ho ba, na syempre magpalipat-lipat ng lane. Kung ano yung designated para sa mga bus, dapat doon lang sila. Pero maging yung mga bus drivers daw na ilan naman ay pumapasok doon sa for private motorists lane. Ano ho ang, may balita na ho ba tayo kung may mga nahuli naman daw na bus driver? Meron po kasi tayo tinatawag na bus segregation lane system ng MMDA. So meron yung mga buses na gumagamit ng flyover, meron yung buses na strictly nandun sa bus lane. Kaya kung napapansin nyo, may mga buses na nagagaling sa tunnel, tapos biglang kakaanan doon sa Shaw Boulevard. Kasi sila po yung, meron kung napapansin nyo markings ng buses, may bus A, may bus B, may bus C. So meron po doon yung inauthorized na MMDA according to the bus segregation file system na pwede sila dumaan doon. Okay, yung mga biglang nagbababa ng mga taxi, yung ilan pa hong mga, of course, naandyan sa EDSA, na nasasabi nga nila na kaya rin talaga nagta-traffic, hindi lang naman yung bus, may mga ilang taxi din daw. Papaano ho, kung halimbawa hindi naman nakaabot at walang syempre manghuhuli, papaano ho naman daw yun? Ay, kung kakayanin ho na lang i-report, abangan ng mga traffic enforcers natin, titikitan po natin yan.
Sir, marami ba tayo ngayon mga traffic enforcers na nandyan po sa area ng EDSA? Kasi ang alam natin, syempre, you cannot guard everybody dun sa stretch po ng EDSA, hindi ba? Kaya nga sana magkusa na sumunod na lang. Pero in reality, Opo. talagang hindi ho ganun eh. So, papaano ho natin na papangalagaan? Kasi yung dun sa area na walang nahuhuli, dun nagta-traffic. Dapat siguro ganun, paiba-iba ba ng yung strategy ninyo? Iba-ibang lugar kayo manghuhuli na lang? Hindi sa isang kasi... Go ahead, sir. Ang sa amin po kasi, more of traffic and control ang ginagawa ng Ayun Patrol. So, ang nagpapatulong kami sa MMDA para doon sa paghuhuli at saka pagpaniniket. So, kung napapansin nyo, yung mga nakadeploy doon sa EDSA ay mga MMDA na naniniket. Tapos yung mga Highway Patrol, sila po yung in charge sa traffic direction control. Kung bakit bumabagal yung sakyan, takbo sila doon, ayusin nila yung flow ng traffic. Kung biglang nagkakabara-bara yung mga sakyan, sila po yung nag-aayos. Yung mga MMDA po, ang trabaho po nila, base doon sa request ko doon sa MMDA, sila po ang taga-ticket doon sa mga violators. Sana pati yung mga motor na nagbabaybay dyan sa EDSA, hinuhuli rin, yung mga sobrang, kala mo, mawawalan ho ng kalsada. Kasi dahil sa kakakat nila, wala ho bang ganun din? Pwede kasi ang dami rin nadidisgrasya dahil sa mga singit-singit po ng mga motor naman. Kasi meron pong motorcycle lane. Ayun nga, hindi rin sumusunod. Yung motorcycle lane, meron namang private vehicle. Yung mga motor, maliliit na, madali lumusot. So, Yun hindi nga mo natin po. masisiyan na lulusot-lusot. So, pinapag-aralan natin kung paano wala yung linya ng motor na doon lang sila. O, yun Kasi na nga. mahirap po talaga yung magsama yung motor at saka yung apat ng gulong. Actually Hindi, dapat nga hindi natin sisihin yung mga motor Dapat parehas na sisihin natin dahil yung motorcycle lane ino-occupy ng private lane. And vice versa, Private sir. vehicles, yung private vehicle, so nag-aagaw yung private vehicles at saka yung motorcycle. Kaya yun ang tendency talaga. Pagka nandun yung motorsiklo, iiwas yung private vehicle. Pag nandun naman yung private vehicle, iiwas yung motorsiklo. Yun ho Kaya siguro, motorsiklo ay madali ho umiwas. Talagang Kaya ang pinaka-solusyon dapat talaga dyan, ihiwala yung motor sa mga apat na gulong. Yun na nga Yun talaga, sir. Pero talagang I feel for you. Alam kong hindi ho madali ang trabaho na ginagawa ninyo in terms of talagang pagpapasunod sa napakarami namang dumadaan. Diyan lamang to sa EDSA. Wala pa ho yung ibang mga major thoroughfares na iba. So, I hope and I pray na sana lahat po tayo magkatulungan talaga. At I wish you well dito po sa inyong direktiba. Sana lahat ho maging patas lang dun sa pagpapatupad syempre nitong batas natin. Maraming pong salamat. Maraming salamat din po at sana i-announce nyo na sa ating magsimula, yung self-discipline na tinatawag na lagi natin sinasabi kasi yung reality. Kaya ang reality, pwede naman tayo sumunod. Tama. Kung pupunta tayo sa ibang lugar, nakakasunod tayo, yun ang reality. Ayaw lang natin sumunod. Ayun na nga. Sana ho, maiwasan yung mga matitigas ang ulo na. Maraming po salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa amin. Yan naman po si Maraming salamat din po. HPG Director Arnold Gunakaw.